Samantala, maraming pangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang maaaring mga ilangan ng tulong legal. Dahil dito, makapal na ang files ni Atty. JJ Atienza na kinapapalooban ng mga kasong ikinukonsulta sa kanya. Narito ang isa sa mga kasong yan sa bisig ng batas. Noong 1989, bumili ng lupa sa isang subdivision sina Elmer at Yoli. Pinatayuan nila ito ng bahay at pinaligiran ng sementong bakod at bakal na gate. Tapos ng 10 taon, sinulatan sila ng City Demolition Office na nagsasabing dapat daw nagibain ang kanilang bakod at parte ng kanilang bahay dahil nakakasagabal daw ito sa sidewalk. Binigyan lamang sila ng 7 araw upang gibain ito. Hindi ito pinansin ng mag-asawa at dahil wala naman daw silang sinasakop na public property. Matapos ang 2 taon, kaparehong sulat ang muli nilang natanggap na pinagigiba ang kanilang bakod dahil nga daw sa pagsakop sa sidewalk. Binigyan lamang sila ng 10 araw upang gibain ang kanilang bakod. Ang tanong ni Elmer at Yoli, maaari daw ba sila na sa pilitang gibain ang kanilang bakod ng City Demolition Office? Base po sa isang kaparehong desisyon ng Supreme Court, kung nakakitaan nga ng matibay na ebidensya na sinakop ng bakod ni Elmer at Yoli ang sidewalk, ang remedyo ng City Demolition Office ay hindi ang agarang pag-demolish o paggiba ng kanilang bakod. Ang dapat na gawin ng Demolition Office ay pumunta sa korte upang patunayan na may violation sa pagpapatayo ng bakod nila Elmer at Yoli. Hindi naman kailangan na action sa korte kung ang pagtayo ng bakod ay maituturing na nuisance per se. Ang nuisance per se po ay dinedefine ng korte na isang bagay na nakakaapekto ng malubha sa safety at pag-aari ng ibang tao sa kanilang paligid. Kapag ang bakod ay nakitang nuisance per se, ito ay maaari ng gibain ng walang kaso sa korte. Sa mga nailahad na, ang bakod ni Elmer at Yoli ay hindi naman maituturing na nuisance per se dahil hindi naman naipakita na ito ay nakakasama sa safety, kalusugan o di naman kaya ay nakakasira sa paligid. Ito ay itinayo upang protektahan ng property nila mula sa mga maituturing na trespassers at upang isecure lamang ang kanilang property. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email kayo sa ptv4newscenter@gmail.com para sa inyong katanungan. Ito po si Atty. JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.